Isa naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect L. Alam nyo, mayroong isang magandang feature itong bahay kubo na kilala natin. No? Anong maliit pa tayo, isa yan sa mga pinakaunang kanta na tutuhan natin, no? Yung bahay kubo kahit munti. Mayroong magandang design feature yan na pwede nating pag-isipan tayong mga modern day builders and designers na ma-incorporate natin sa ating mga binubuo o dinidesign ng mga bahay dito sa Pilipinas. Kung ano yon, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Yung design feature na tinutukoy ko ay yung tukod o yung mga tukod o yung base niya o yung sa English ay stilts o poste mula sa lupa na nag-aangat sa bahay kubo. Okay. Ibig sabihin, itong mga posting ito o itong stilts o tukod na ito ang humahawak sa nakaangat na bahay. So, ano ang mga advantages ng ganitong klase ng pag-design ng bahay kagaya ng ginagawa noon sa mga bahay kubo? Ang unang-una ay added space. Kita nyo, yung mga bahay kubo nung araw, nagkaroon sila ng space para doon ilagay sa ilalim yung mga livestock nila. Halimbawa, yung mga manok, yung mga ibon, mga pabo, o kaya yung mga manok, mga baboy, yung mga alaga nila andon sa ilalim. Ibig sabihin, meron silang added space. Yung lot area o yung footprint ng kanilang bahay nadodouble. Kasi may space sila sa ibaba, sa silong na na-create, na sharing space na nagagamit nila sa itaas. So, nadodouble yung floor area. May potential na ma-maximize ng gusto yung plot ng lupa. Pangalawa, dahil nakaangat yung bahay nila, kapag bumaha, meron na silang added height na create para hindi sila abutan ng tubig baha. Lalo na sa mga lugar na mabababa, dyan sa east, dito sa Metro Manila, yung mga mabababang lugar sa Marikina, sa Pasig, Cainta, kababas dun sa Antipolo, at doon pa sa ibang mga lugar na nandyan malapit sa mga ilog. Maganda pag-isipan nyo to, kasi kapag yung bahay nyo may tukod or mayroong poste lang na nagkikerry sa kanya, malaki yung chance na hindi kayo abutin ng tubig or ilalagay nyo sa itaas yung mga importante ninyong mga belongings dahil nandun nga kayo namumuhay sa itaas at magkakaroon ng space para sa tubig baha doon sa ilalim. Yan kung talagang ayaw ninyong umalis dyan sa lugar na binabaha. So, number 2 yan, na i-raise yung floor at nakakaligtas sa baha yung mga bahay ninyo. Idagdag pa natin sa mga obvious na advantage. Yung nandyan sa lupa na mga peste. Ano ba yung mga peste nandyan sa lupa? Anay, langgam, ipis, daga. Nandun lang sila sa lupa. Kung nakaangat yung bahay mo, mas nalalayo mo sila sa mga peste na yon. Kung poste lang ang nakatouch sa lupa, sabihin na natin may 6 na poste yung bahay mo. So kung magkakaroon ka ng treatment sa peste, tinatawag natin na mga deterrent na mga measures, pest control. Kung magpe-pest control sila, edi yung mga poste lang yung ititreat nila. Kasi yun yung nasa lupa. Hindi yung buong pader mo, hindi yung buong floor area mo. Kasi nandoon ka na nga sa itaas. So, mas malaki yung potential na mapoprotect mo yung bahay mo laban sa mga
peste na naninirahan sa lupa kasi inihiwalay mo siya, inangat mo siya sa lupa. Ang isa pa sa mga kalaban ng bahay natin na nandyan sa lupa ay moisture. And lalo na kapag nag-uulan, no? Tapos yung lupa nabasa, tapos yung bahay mo nakatouch sa ground. Malaki ang potential na ma-expose ang bahay mo sa moisture na present dyan sa lupa. So kapag inangat mo yung bahay mo sa lupa, mas malaki naman yung chance na mapoprotect mo siya laban sa moisture na nagkukos ng molds o mga amag, yung pagkabulok ng mga wooden elements ng bahay mo. At kung wala kang mga basang wooden elements o nagmo-moist na mga wooden elements sa bahay mo, mababawasan din yung pagka-attract ng mga anay na pumunta dyan. No? Kasi yung mga anay, ang gusto nila yung kahoy na basa. Yan. So, kung nakaangat yung bahay mo sa lupa, mas maliit ang exposure niya sa moisture na sumisira sa mga walls natin, sa flooring natin, at sa iba pa nating mga accessories na nandyan sa bahay. At syempre, kapag mas mataas ka, lalo na kung nandun ka sa mga magagandang lugar, mas may enhance mo yung views ng bahay mo. No? Hindi yung pagbukas mo ng bintana mo, makikita mo kalsada, o kaya yung kapitbahay mo. No? Kapag ka nandun ka sa itaas, mas maganda yung views mo. Baka ang view mo puno, ulap, no? Yung magandang terrain ng lupa. Maganda, no? Baka medyo panoramic yung makikreate mong outer views, no? So, mas maganda yung quality ng living kapag nakatira ka sa isang bahay na nakaangat at ang nakikita mo sa paligid ay yung nature. Whether yan man ay body of water, puno, mga halaman, o kaya sky. So, wag lang yung yung puro bubong. Kung ganun naman yung surroundings, puro yero yung view mo, medyo masakit din sa mata yun, no? Pero kung ganun, kung puro bubong yung makikita mo, ibig sabihin dikit-dikit yung mga bahay doon, no? Mainit din pag nandun ka sa ibaba, wala ka ring view. So better na nandun ka sa itaas. Sabi nga, ang view mo ay nasa top. So mas mas premium yun, no? Kaysa yung nasa baba yung view mo. So, mas malaki yung potential na makapag-create ka ng mga magagandang outdoor views kapag nasa taas yung bahay mo. Kung nakaangat din yung bahay mo sa lupa, mas maganda ang magiging flow ng hangin. No? Yung tinatawag na convection. Kasi, kung doon sa ilalim ay mainit, ito, logic. Yung semento, kapag tanghaling tapat, tapos yung bubong ng bahay mo, yan yung mga nagpapainit sa bahay natin during the day. Kaya mo bang magpaa sa kalsada pag tanghaling tapat? Ay hindi, mainit yun. No? So ibig sabihin, yung heat gain na nandito sa ground, plus yung heat gain na nandito sa roofing mo, lalo na kung metal yung roof mo, tapos andun ka sa gitna, o edi ang parang ang dating niyan, bibingka ka, no? Mainit sa ilalim, mainit din sa ibabaw. Pero kung iangat mo yung bahay mo, ito na lang problema mo. 'Di ba? Yung init dito sa roofing na madali namang solusyonan by insulating yung metal roof. Tapos dito sa ilalim, dahil lumalaro dyan yung hangin, tapos yung hangin na mainit ay tutulungan ng space na nandito sa ibaba para mag-escape siya. Yan tinatawag nating convection. So, yung proseso na yon ng pag-escape ng mainit na hangin, ma-disperse mo yung mainit na hangin nandun sa surfaces ng bahay mo, sa walls at sa interior space, mas mabilis. Kasi nga, nilayo mo yung bahay mo doon sa isang tawag dito, conductor ng heat. Yun yung lapag. Yun yung konkreto o yung lupa.
Yan. Inangat mo na yung bahay mo. So, mas napopromote yung natural na pag-escape ng mainit na hangin. At mas mapapaganda mo pa yung ventilation ng bahay mo kasi doon sa itaas, mas mahangin doon. Kung nandun ka sa itaas, mas maganda yung ventilation mo, natural ventilation. Kung ang pag-uusapan naman natin ay structural, maaaring mas maging safe yung structure mo. I'm not saying na mas madaling i-design, pero kung ang pag-uusapan natin ay mas magiging safe when it comes to earthquakes, yung bahay na nakatukod. Bakit? Saan ba nangyayari yung earthquake? Sa lupa. So imagine na lahat ng force ay sasaluhin mo kasi andun ka sa baba. Whereas, kung ang nasa baba lang ay ang mga poste, so nandun ka sa itaas, kung madidesign ng tama ng engineer mo, no? Yung structural framing ng tukod ng bahay mo. So ang tendency, magsasway-sway ka lang doon sa itaas. Mas malaki yung chance na hindi ka talaga mauuwi sa rubbles, no? At talagang makakrash yung bahay mo kasi mas malayo ka doon sa source ng yanig. Kasi nga andun ka sa itaas no? At kung lightweight pa yung gagamitin ng materials doon sa bahay mo, sa mga walls mo, mas malaki yung chance na makasurvive ka in the event na talagang malakas yung earthquake at magkakaroon ng pag-collapse, no? Mas madalaki yung chance na hindi ka madadaganan. Kasi kapag ang bahay mo ay 2 stories, tapos nandun ka sa ilalim, tapos talagang malakas yung earthquake, no? Kahit na anong tibay ng structure, may chance na mayroong talagang magpo-fall na mga debris dyan, no? Madudurog na mga parts. Hindi ka ngayon madadaganan ng rubbles kung lightweight. At lalo na kung andun ka sa itaas. Kung maliit yung lote mo, idadagdag ko lang dun sa nasabi ko na kanina na added space. No? Yung mga utilities, halimbawa yung mga laundry, parking, electrical room, mga dirty kitchen na tinatawag natin, pwede mong ilagay sa ibaba. Para living space yung nandun sa itaas. Diba? So, kung meron kang extra space nga dun sa baba, pwede mong ilagay doon yung mga utilitarian na spaces mo, kagaya ng nabanggit na natin, parking, laundry, etc. But of course, ang pinag-uusapan natin dito, advantages. Siyempre, may mga disadvantages din. Halimbawa, higher cost. Kasi kung itatayo mo yung structural frame niya at walang added na support na naibibigay ng wall sa ibaba, ibig sabihin nun, mas mag-require ng heavier na design ng mga columns at ng foundation. So, pwedeng mag-post ito ng mas karagdagang requirement pa para mapatibay yung structure. So, therefore, added cost kung talagang gusto mong i-design ng tama. Pangalawa, ay syempre, kapag nasa itaas yung spaces o yung livable spaces, yung accessibility, pwedeng maging problema din yan, no? Kasi kung mayroong naka-wheelchair, mahirapan naman din siyang umakyat unless meron kang lift or meron kang ramp. Kung mas mataas yung elevation mo, mas mahaba yung ramp na kailangan mo. Therefore, added space yun. So, ilan yan, no? Sa mga disadvantages ng nasa stairs. Pero, ang gusto ko lang i-point out ay maraming advantages, no? Na maganda na pag-isipan din natin, no? Lalo na kung maliit yung property mo at kung bahain sa lugar mo at kung maraming mga anay dyan sa lugar mo, maraming peste, no? Lalo na dito sa atin, kung dikit-dikit yung mga bahay, yung mga peste ng kapitbahay pupunta sa bahay mo kasi madali lang siyang pumunta. Pahirapan natin, no? Paakyatin natin kung kaya niya. So, yan yung mga no? Ilan lang yan. So, pwede natin pag-isipan, no? Pakuluin natin sa isip natin, no? Bilang mga designers at mga homeowners, mayroong mga matututunan tayo sa mga technique noon, kagaya ng bahay kubo.
At maraming salamat po uli sa inyong pagtitiyaga sa aking sinasabi. At sana natuto kayo. Sana may na-share ako sa inyo, may na-impart ako sa inyong knowledge na maibibida nyo sa kwentuhan o kaya naman may a-apply ninyo sa inyong mga projects, sa inyong mga construction projects. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, magkita-kita po tayo uli. Ako po si Architect Ed. Ingat. Bye.